Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang buhay ang nabuwis sa ngalan ng kapatiran. Wala pa mang isang taon matapos mamatay si John Matthew Salilig. Ang bagong biktima, criminology student na sumalang din sa initiation rites na isa pang chapter ng parehong fraternity ni Salilig. 4 na persons of interest ang hawak ng mga otoridad habang hindi bababa sa 10 iba pa ang hinahanap. Sa pag-asang hindi na mapagkaitan ng hustisya ang isa na namang pamilya. Tunghayan sa aking pagtutok. Pagiging isang pulis ang pangarap ng 4th year criminology student sa Philippine College of Criminology o PCCR, ang 25 anyos na si Aldrin Leary Bravante. Pero ang pangarap na yan naputol sa ngalan ng kapatiran. Si Aldrin patay na nang dalhin sa ospital matapos sumailalim umano sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Quezon City kagabi. Ang ama at mga kapatid ng biktima, inabutan ko kanina sa punerarya na tumatangis habang ka-video call ang ina na isang OFW. Nakausap ko siya at nanawagan sa mga kinaukulan para makamit ang hustisya. Hindi ko po kasi mapaniwalaan na mangyayari yan eh. Kasi hindi ko po talaga, hanggang ngayon hindi po siya nagsisink in sa isip ko. Sobra. Sana lang po, mabigyan po ng hustisya. Yun lang din po hinihingi namin. Sa nakita ko pong inabot, grabe po, sobra. Parang hindi po makatao, sobra. Parang hayop po eh. Sobra, sakit po, sobra. Gumugulong na ang investigasyon ng Quezon City Police District sa tunay na nangyari kay Aldrin. At base sa tinamong mga pasa at mga paso sa katawan, hindi raw birong paghihirap ang dinaanan ni Aldrin. Kung makikita po natin sa katawan ng biktima, sir, talaga naman pong may bakas po ng palo sa katawan ng biktima. Yung mga tama po sa parte ng katawan niya, lalo na sa parte po ng puwit sa hita. Hawak na ng pulisya ang 4 na miyembro ng fraternity na naroroon ng gabing isailalim umano sa casing si Aldrin. Persons of interest pa lamang ang turing sa kanila ng pulisya. Agad yung mga pulis natin sa MPD, inaresto po yung mga taong yun at nasa kustodiya na po natin. At yung dalawa naman at na allegedly member din ng fraternity na yan ay sumuko rin po sa CIDG at turnover rin kanina madaling araw sa atin yung. Dalawa sa mga ito ang nagsugod sa ospital kay Aldrin at base sa kwento nila sa pulisya. Tapos na po yung initiation rite. Nagpapahinga na yung victim natin. Dumaing po ng sumasakit yung katawan, nahilo. Tinakbo sa ospital nung alam nilang pumikit na yung mata. Hindi bababa sa 10 iba pang miyembro ng fraternity na nasa initiation rites ang pinaghahanap ngayon ng pulisya. Mga kapuso, sa paanan ng abandonadong gusali na ito, sinasabing isinagawa ang initiation rites. Hindi po tayo pinahintulutan ng security personnel na makapasok, pero ayon sa investigasyon at sa kwento, dito lumusot ang mga suspect, pati ang biktima. Binuksan ang gate na ito, pumasok sa property, at sa likuran po ng gumuhong pader na yan, lumukso ang grupo. At sa pagitan ng pader, doon po isinagawa ang initiation rites. Sa mga larawang ibinigay ng QCPD sa GMA Integrated News, makikita kung saan isinagawa ang initiation. Kabilang sa mga na-recover ng PNP Scene of the Crime Operative sa crime scene, ang ilang bote ng mineral water at mga upos ng sigarilyo. Malapit lang sa pinagganapan ng initiation rites nakatira ang ilang mga taga-barangay Santo Domingo, Quezon City. Pero ayon sa kanila, wala raw silang alam sa pangyayari. Meron naman mga fraternity, hindi naman nasasabihin sa tao ng bayan na maghihisi kami rito. Ang akala namin, syempre, nagiinuman lang, mga bisita-bisita ng mga kabataan. Ano po yung nakita nyo? Ano yung narinig ninyo? Wala kami narinig. Ang naririnig namin, yung sound system lang. May dala ho silang mga stereo? Hindi ho namin alam kung kanino nanggaling yun. Hindi ho namin alam, dayo-dayo, di ba? Ang ama ni Aldrin na si Mang Alex, doble dagok kung ituring ang sinusuong nilang pagsubok ngayon. Nito lang kasing nakarambuan, namatay naman sa aksidente ang kuya ni Aldrin. Aldrin, magkasama na kayo na kuya mo. Mahal na mahal ko kayo eh. Sobrang sakit, sir. Sobrang sakit.
Dalawa yung anak ko nawala. Ngayon, grabe naman yung kinamatay ng anak ko, pinatay nila sir. Sa isang pahayag, sabi ng Philippine College of Criminology, hindi nila kinukonsinti ang hazing at ang mga organisasyong nagsusulong ng iligal at marakas na gawain ito. Ginawa raw ng eskwelahan ang lahat ng hakbang para isawata ito. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamilya ng biktima at sa mga otoridad para mahuli ang mga asalarin. Panawagan naman ng partner ng biktima. Sana naman naawa kayo, di ba? Hindi naman kakalakas niyo yung pagpalo ng sobra. Grabe. Hindi niyo mo lang naisip yung may iwan yung pamilya. Sana maawa kayo, sumuko na kayo. Dagdag si Aldrin sa kumakabang listahan ng mga pumanaw sa ngalan ng kapatiran. Sa kanyang frat pa lang na Tau Gamma Phi, 12 na ang namatay sa casing mula 1995. 3 sa kanila high school pa lang. Wala pa ngang 1 taon mula nang ang Adamson student na si John Matthew Salilig matagpo ang naagnas ang labi sa isang hukay nitong Febrero dahil din sa parehong grupo. Wala pang pahayag sa ngayon ang PCCR chapter ng Tau Gamma Phi Fraternity. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa lagusang ito sa border na naghahati sa Gaza at Egypt, daan-daan ng foreign passport holders ang napasugod at nag-aabang para matakasan ng gulo sa Gaza. It could be any day now na magbubukas. So, kailangan handa yung ating mga babayan. Sa ngayon, hindi pa kasi nagkakasundo ang Israel at Egypt sa pagbubukas na maaari raw mangyari sa susunod na 24 o 48 oras. Kasi baka may lumusot na terrorist papuntang Egypt or ito naman may papasok na humanitarian aid na hindi naman pala humanitarian aid kundi ammunitions para sa mga tumigera laban sa Israel. Kabilang sa trap sa Gaza ang Pinay na ibinalita namin kahapon kumakain na lang ng panis na tinapay dahil sa kulang na supply roon. Nang kinamusta na raw ito ng ating embahada, nakabili na ito ng pagkain kasama ang 15 iba pang Pinoy kabilang ang 6 na bata. Pero limitado pa rin daw ang supply ng tubig at kuryente dahil lang sa ulan kaya sila nakapag-imbak ng tubig. Oras na buksan ng Gaza-Egypt border, saka palang maaaring tumawid pa Egypt ang mahigit 100 Pinoy sa Gaza, kabilang ang mahigit 50 minor de edad. Pero kailangan nilang mawalay sa mga Palestino nilang mga magulang na bawal tumawid ng Egypt. Kaya may ilang Pinoy na gusto ring magpaiwan. Kahit alert level 4, hindi natin makakain ng kunin sa pilitan. Kung mananatili talaga sila doon, parang may babala na take care for your safety. Umarkila na ang ating embahada sa Egypt ng mga bus. Susunduin ito ang mga Pinoy sa border at dadalhin sa hotel sa Cairo. 1 o 3 araw muna sila roon bago ilipad pa Pilipinas. Paalala ng DFA, bawal magpaiwan sa Egypt ang mga ililikas na Pinoy mula sa Gaza, kung saan lalong tumitindi ang pag-atake ng Israel. Kaya patuloy ang pagdami ng mga nasawi sa lugar na nasa pamamahala ng Palestine. Tulad na lang ng mga ito na nahukay mula sa ilalim ng mga infrastrukturang pinaguho ng pagbomba ng Israel. Hiwalay pa ang kalbaryo ng mga Pinoy naman sa Israel. Ang caregiver na si Abigail nag-resign sa trabaho at lumikas sa evacuation center. Pero hindi pa raw sasama sa repatriation ng ating gobyerno dahil hihintayin pa ang separation pay. Resign na po ako sa work ko kasi hindi ko na po kaya doon. Natotrauma na po ako yung gabi-gabi ako nakakatulog. Sa ika-11 araw ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, wala pa ring senyales na huhupa na ito. Sa kabila ng panawagan para sa humanitarian ceasefire, walang balak na tumigil ang Israel sa pag-atake sa mga Hamas. I cannot imagine, truly, any country in the world that would experience a massacre like this and then would not feel compelled to go after the people who did this and make sure that it doesn't happen again. Ang isa sa palitan ng pag-atake ng Israeli government at grupong Hamas, personal na nasaksihan ni US Secretary of State Antony Blinken. Ang pulong kasi ni Blinken at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Tel Aviv, Israel kagabi, nabulabog ng sirena. 5 minuto silang nagkubli sa bunker dahil sa posibilidad ng rocket attack sa lugar. Kalaunay lumipat sila sa Defense Ministry's Command Center para ituloy ang pulong. Doon, napagkasunduan nilang tulungan ang sibilyang naiipit sa Gaza. You know our deep commitment to Israel's right, indeed its obligation, to defend itself and to defend its people.
And in that, you have and will always have the support of the United States. Bukas ay babiyahe rin pa Israel si US President Joe Biden. Pagkatapos ay dediretso siya ng Jordan para maghatid ng humanitarian aid at makipagpulong sa mga leader para linawin na hindi kinakatawa ng Hamas ang karapatan ng mga Palestino. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umalin. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Abiso sa mga motoristang biyaheng norte para sa Long Undas Weekend. Simula na ang tasingil sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Nakatutok si Joseph Morong. Naghatid ng asawa sa airport si Emmanuel galing Dagupan ngayong araw at handa raw siya sa unang araw ng pagtataas ng singil sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Okay lang naman daw pero sana nga mas maging maayos yung maging service ng tollgate. Mas sana rin yung mas mapaliwanag pa kasi minsan pag gabi medyo madilim-dilim din eh. Para sa mga sasakyan magmumula sa Tarlac City hanggang Mabalacat, 25 hanggang 75 pesos ang posibleng dagdag depende sa klase ng sasakyan. Mula naman Mabalacat hanggang Tipo sa Bataan, tataas ng 40 hanggang 121 pesos. At mula Tipo hanggang Tarlac City, 65 hanggang 196 pesos ang dagdag. Agosto pa dapat ito ipinutupad pero ipinagpaliban muna ito ng North Luzon Expressway Corporation na nagpapatakbo ng SCTEX at Toll Regulatory Board o TRB para hindi na sumabay sa iba pang mga gastusin. As part of our contract with the government, when we undertook this concession agreement, meron tayong periodic adjustment na tinatawag na pwede nating i-request every 2 years or every year. We have to give them naman po a chance na to be able to cover also their additional expenses and other matters. But most of this po, itong additional income na to, will eventually redound to the benefit of the motorist users by way of better service. Mas malaki pa dapat ang ipatutupad na dagdag singil dito sa SCTEX pero hinati muna ito sa 3 para raw hindi masyadong mabigat sa mga motorista. Sa susunod na taon, asahan na raw na ipatutupad ang ikalawang dagdag singil. Ang taas singil tila tatama sa pagdagsa ng mga babiyahe sa Undas sa Nobyembre at pagbabiyahe ng mga agricultural products galing sa norte para naman sa Pasko. Ayon sa TRB at NLEX Corporation, kinausap na ng Department of Finance o DOF ang mga toll operators sa bansa na nagdagdag singil kamakailan kung makapagbibigay sila ng discount para sa mga truck na magbabiyahe ng mga agricultural products sa Kapaskuhan. We're quite willing to support naman, katulad ng nasabi ko kanina, talagang iniisip din naman natin ang kapakanan ng ating mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga mangingisdang Pinoy naman ang nakaharap ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal nitong Setyembre. Pero mabilis na sumaklolo ang Philippine Navy. Ang detalye at resulta, alamin sa pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Magre-resupply sana sa mga bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Ayungin Shoal ang bangkang St. Jude nang harangan ito ng mga pump boat na galing sa mga barko ng China Coast Guard. Ito po yung St. Jude. Ito yung binablock talaga. Opo, ito yung binablock. Nagsunod kami dito sa St. Jude para ma-guide lang. Nakapasok naman ang St. Jude pero inikot-ikutan ito at ang iba pang mas maliliit na mga bangkang pangisda ng mga Pilipino at itinataboy ng mga bangka ng China. Kita pa sa videong ito kung gaano kalapit ang mga tauhan ng China Coast Guard na binivideohan din ang ating mga kababayang nakaangkla sa Ayungin na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas at nakareserba dapat sa mga Pilipino. Tanong daw ng mga dayuhan hanggang kailan sila magtatagal sa loob ng Ayungin. Yun time na nagtanong sila na nag-aano kami dito. Sabi mo? Sabi ng kasama namin na fishing only lang daw. Anong pakiramdam mo na sila yung nangyutan? Ay, iba po. Sabi ko, bakit ganun? Parang sa kanila pa itong lugar na ito. Ko sa atin pa man itong lugar, di ba kuya? Sabi ko ganyan sa kasamaan ko. Sabi nila kaya nga, sayaan na natin. May mga bangkari na mga Pilipino na nakadikit sa nakasadsa na BRP Sierra Madre pero sinundan ng mga pump boat ng China Coast Guard. Nag-video lang po yun sa amin kasi naglinis na kami ng bangka. Siguro baka akala nila na gaano kami ng supply sa Sierra Madre. Maya-maya pa, nagpababa na ang Philippine Navy ng 2 ring pump boat para bugawin ang China Coast Guard. Hinabol ng Navy ng Sierra Madre. 2 rubber boat. Okay. Tapos, ano gano'n?
Eh, ginawa ng Navy, inabol sila hanggang sa makalabas yung China. Naitaboy naman ng China Coast Guard. Pahirapan na raw para sa mga Pilipinong mangingisda ang pagpasok sa Ayungin Shoal. Sa gabi raw sila pumapasok doon para hindi sila makita. Ayon sa mga Pilipino mangingisda na nakakapasok sa Ayungin Shoal tuwing lalabas sila ng shoal matapos mga pangisda, ay nakaabang na sa kanila ang Chinese Maritime Militia vessels. Marami po yun, siguro mahigit 20. Binidyohan lang din kami. Bawas kita ang pangharas na ito ng China dahil hindi na sila nakakapasok sa mga bahagi ng Ayungin Shoal na maraming isda. Pero kawawa kasi hindi na rin kasi kasi yung mga corals. Bakit? Puros patay na rin yung iba. Sinusubukan pa namin kumuha ng panig ng AFP Western Command tungkol sa insidenteng ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang mga eksperto sa mga naglipa ng moldable false teeth o yung namomolding tila pustiso. Mura nga at madaling mabili online. Kapalit naman epekto sa kalusugan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa likod ng face mask nakukubli ang isang sikreto na tanging malalapit lang daw kay Sheila ang nakakaalam. Ang dahilan ng pagiging mailap at bihirang pagngiti, ngiping bungi-bungi. Hindi po naalaga ng pagpalinis po lagi. Lumalambot lang po siya ng kusa. Tapos yun, pinatanggal ko na lang po. Dahil kapos sa budget, plano niyang patulan ang nauuso online na moldable false teeth, kung saan maaari raw magkangipin for as low as 50 pesos. Tinitingin naman po, okay naman po ma'am sa video. Pwede pong subukan ko na lang po muna yun. Para naman po magkaroon pa ka ng magandang ngipin po ngayon. Mura na, madali pa raw gawin. Pero babala ng mga eksperto, delikado ang paggamit nito. Hindi nila na-check kung equal ba yung bite and everything. Apektado yung panga. So, maapektuhan yung tenga mo, yung sasakit ng ulo mo, muscles, lahat yan, buong katawan is affected. Delikado rin ang mismong material ng DIY pustiso na pwedeng ikasira ng iba mo pang ngipin. May mga chemical yan na pwedeng kainin yung bone. Dangerous kasi sinaswallow mo yan eh. So kung may poison or anything dangerous. Sabi nga ng mga eksperto, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya naman, sa halip na maghanap ng mga paraan kung paano papalitan ng mga nasirang ngipin, ugaliing alagaan ito sa pamamagitan ng pagsipilyo araw-araw. Pero kung sakaling sira na ang ngipin at kapos sa pera, marami naman tayong options to parang kung pipili ka, maraming material, meron mga affordable talaga, just talk to your dentist. May programa rin ng GMA Kapuso Foundation ng Ngiting Kapuso Project. Mag-iwan lang ng mensahe sa kanilang Facebook page. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinanggigila ng isang senador ang 10 bilyong pisong inilaan ng Department of Agriculture para sa imported chemical fertilizer. Nakatutok si Mav Gonzalez. The Department of Agriculture is the government agency. Daang-daang milyong piso raw ang matitipid kung gagamit ng composting facility ang Department of Agriculture imbes na mag-import. Kaya sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng DA at attached agencies nito kanina, nanggigil si Senador Cynthia Villar dahil 10 bilyong piso ang inilaan ng kagawaran sa imported chemical fertilizer. Bukod sa nakakasama raw ito sa lupa, bakit hindi na lang natin tangkilikin ang lokal na pataba sa lupa? Aba, 10 billion? Asya-shock ako sa 10 billion. O para sa importation of fertilizer. Bakit tayo mag-i-import sa iba? Ba't hindi natin bilhin yung ating sarili? Para nabibigyan natin ng trabaho yung kapwa natin Pilipino na naghihirap. Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? Ha? O mahilig lang tayo mag-import? Kaya hindi natin na-develop yung ating sarili. Walang tugon tungkol dito ang DA sa pagdinig. Proteksyon naman ng yamang dagat ang hamon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi ni Senador JV Ejercito, mahalaga ang mga barko ng BFAR na sumusuporta sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. What species are there na talagang bakit gustong-gusto ng Gina itong West Philippine Sea? Nandyan sir yung ating galunggong. These are straddling fish stocks. Mainly, our galunggong fishing ground is in the West Philippine Sea. Sa ngayon, may 12 patrol vessels sila pero luma na raw ang mga ito. They were procured more than 15 years ago. We are
in fact proposing for a refleeting program. 3 vessel kada 2 taon ang hinihiling ng BFAR at nasa 150 hanggang 200 million pesos kada vessel. Panukala ni Villar, gamitin na lang ang 50 million na confidential funds ng DA pambili ng barko ng BFAR. Humiling naman si Senador Francis Tolentino ng tulong para sa maliliit na bangkero gaya ng mga sakay ng naaksidenteng FBD rin sa Pangasinan. Can that be part of the program by providing them with a mode of communication wherein they can easily be tracked? Pag-aaralan daw ito ng BFAR. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ikinalungkot na mababang kapulungan ng Kongreso ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sila anya ang pinakabulok na institusyon ng gobyerno. Sa parehab ng Super Radyo DZBB kay House Majority Leader Manuel Dalipe, marami raw sa mga kasalukuyang kongresista ang nagbigay ng buong suporta noon sa Administrasyong Duterte. Tiniyak daw ng Kamara na sapat ang budget ng nakaraang administrasyon lalo na noong kasagsagan ng pandemya, kaya't ipinagtataka raw nila ang naging pahayag ng dating Pangulo. Tingin ni Dalipe dahil ito sa pagbawi ng confidential funds sa mga ahensyang hawak ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Pero depensa ng kongresista, may iba pa namang civilian agencies na binawian ng confidential fund at hindi lang OVP at DepEd. Sinuportahan namin siya lahat, todo-todo sa lahat ng mga kailangan niya, sa legislative agenda niya. Nagtataka kami bakit ngayon iba ning tingin niya sa amin, mga kongresista. Siguro nakita niya na may statement doon na may binago sa Office of the Vice President. Pero hindi lang naman Office of the Vice President yung may change. Inalaga ni EJ Obiena ang akusasyon ng misis ng isang dating Olympic gold medalist na gumagamit siya ng performance-enhancing drugs. Paninira ang bansadya ng Philippine Olympic Committee sa mahigit na ilang beses sumalang sa test si Obiena pero laging negatibo sa droga. Nakatutok si Sergio Castillo. Ang tayog ng narating ng Pinoy na si EJ Obiena bilang world's number 2 at Asia's number 1 vaulter. Tinataniman ng pagduda ng comment na ito ng asawa ng isang dating Olympic gold medalist sa pole vault. Sabi niya, doped o tumira ng performance-enhancing drugs di umano si Obiena, tulad daw ng isa pang atleta na sinasanay din ng coach ni Obiena. Ang screenshot ng post, shinare na rin ni Obiena sabay caption na mas pinipili niyang maging classy at dignified. Pero dismayado at galit daw siya sa akusasyon. Dagdag pa ni Obiena, ito raw marahil ang kapalit ng kanyang tagumpay. Sinubukan din naming humingi ng hiwalay na reaksyon kay Obiena pero nasa isang training camp daw siya sa Dubai. Ipinapaubaya na raw niya sa kanyang legal team ang sunod na hakbang sa issue. Legal action is most likely, sir. Yes. Yes, para naman magbigyan din ng leksyon yung mga ganyan na basta ka na lang magpo-post na wala ka namang basis. Dinipensahan din siya ng Philippine Olympic Committee. Walang katotohanan yun. With that status na elite athletes and your top second in the world, no? Imposible yung mga ganun. Napakaingat natin sa ganyan. Lalo na foreign coaches niya. Kilala ko si EJ. Meron ng halong inggit yon, meron ng halong paninira yon. Pagdidiin pa ng komite, pasado si Obiena sa lahat ng doping test sa sunod-sunod nitong kompetisyon bago pa ang Asian Games kung saan siya nakaginto at nakabasag ng pole vault record. May katotohanan yon. Lumabas na yon sa mga doping test na mga sinalihan niya. Cleared siya. Sabi naman ng Senate Committee on Sports, dapat maglabas ng ebidensya ang nag-akusa at huwag idaan ang paninira sa social media. Samantala, tiniyak naman ng POC na tutugon nito sa October 19 deadline para ipaalam kung ipoprotesta pa ni Gilas player Justin Brownlee ang pagpositibo ng sample A niya sa doping test sa Asian Games at kung ipapasuri rin ang sample B. Sabi ng isang Gilas team manager, A and B is the same urine,
right? So why you're gonna tell them to open it, questioning them, or iko-contest mo yung bubuksan ganun din, di ba? So kung ako tatanungin, hindi ko na iko-contest, magpapako-contest pareho yung laman, di ba? Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso, nasa second half of October na po tayo at patuloy pa rin nating inaabangan ang opisyal na pagpasok ng amihan season. Malapit na po yan lalo na't halos tuloy-tuloy na ang pag-ihip ng northeasterly surface wind flow. Kumpara nga kahapon, bahagyang lumakas ito at buong northern Luzon na ang naapektuhan ayon sa Pag-asa. Pero bukod ho dyan, posible pa rin magpaulan ng localized thunderstorm sa iba't ibang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Palawan, Aurora, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa hapon, posible na ring ulanin ang Northern Luzon, iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa mga kapuso naman natin sa Visayas, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pagsapit ng hapon, di gaya nitong mga nakalipas na araw, mas mababawasan na rin ang pag-ulan, maliban lang sa ilang bahagi ng Negros provinces. Sa Mindanao naman, asahan din ang pag-ulan sa hapon. May heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. Kaya maging alerto ho mga kapuso sa pagbaha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila lalo na sa hapon o gabi. Kaya sa mga mommies na nakaschedule ang paglalaba bukas, agahan na lang po natin yan. O di kaya, maghanda na rin ng sampayan na hindi maabot ng ulan. Samantala, naglabas ng datos ang Pag-asa tungkol sa dami ng ulan na natanggap ng ating bansa mula October 1 to October 16. Yung mga kulay pula at dilaw, ibig sabihin niyan, way below normal at below normal o kakaunting ulan lang ang natanggap. Kasama dyan ang ilang bahagi ng Luzon, pati ang halos buong Visayas at Mindanao. Yung mga kulay asul naman tulad ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, yan lang po ang nakaranas ng above normal rainfall. Sa first 2 weeks kasi ng October, hindi na gaanong lumakas ang habagat at kung may ulan man, ay hindi nagtuloy-tuloy ng magkakasunod na araw o linggo. Yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Ilang click lang o tap, nakaka-order na raw ng sigarilyo, vape o e-cigarette online. Para po hindi ganyang kadali at hindi makatakas sa buwis ang nagbebenta, may panukalang balak ihain sa kamera. At nakatutok si Maki Pulido. Hanggang 30% ng sales ng tindahang ito ng vape at e-cigarette galing sa kanilang benta sa mga online selling platform. Doon karami na bumibili po lahat ng mga customer po namin. Pero sa ihahaing panukalang batas ni Albay Representative at Chairman ng House Committee on Ways and Means, Joey Salceda, pagbabawalan ng pagbebenta ng sigarilyo, vape at e-cigarette sa anumang online selling platform. Bibigyan ng otoridad ang DICT na i-block ang mismong platform kung mahuling nagbebenta nito. Pinayagan nila kung di sila pumayag, di wala yan. They have responsibility and accountability for the products that are sold through their platform. They are accountable for it. Sabi ni Salceda, tinatayang 60 billion pesos raw ang hindi makokolektang sin tax nitong taon dahil dito. Naibebenta ng mura dahil hindi nagbayad ng buwis, kaya mas nakakaakit sa mga naninigarilyo. Yung lahat po ng mga gains natin against smoking at saka yung health cost nito mula 2012 hanggang 2023 ay baka mawala lang dahil dito. Nangangamba si Jeffrey kung may sabatas ito dahil liliit ang kita ng kanilang tindahan. Yung matanggal sa trabaho, ma'am, saka yung ikahanap buhay po namin. Isa sa kailangang bantayan ng law enforcement agencies ayon kay Salceda, maging kay BIR Commissioner Romeo Lumagi ay mga industrial park at free port economic zones. Ilan daw dito ay nagiging pugad ng pagawaan ng iligal na sigarilyo. Effective intelligence work is urgently needed to support collaborative efforts to toughen operations against cigarette smuggling. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
Wala nang bibitaw mga kapuso dahil ngayong gabi na ang premiere ng 5 Breakups and a Romance ni Alden Richards at Julia Montes. Pero hindi lang cast ang nagpaningning sa event. Ang latest dyan, ichichika live ni Aubrey Carampel. Aubrey! Iya, malakihang group study nga ang nagaganap dito sa SM Mega Mall dahil bukod sa fans na present ngayong gabi, over 100 celebrities ang umattend sa grand premiere night ng 5 Breakups and the Romance. Very excited na ang lahat ng nandito, lalo na ang fans ng lead stars ng pelikula na sina Alden Richards at Julia Montes. Kabilang sa mga dumating si GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Senior Vice President, Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, Sparkle Vice President Joy Marcelo, GMA Public Affairs First Vice President and Senior Vice President for GMA Pictures Nessa Valdelion. Rumapa rin sa red carpet ang ilang kapuso stars, gaya nila Asia's romantic balladeer Christian Bautista, Christopher Martin, Rojun Cruz at Joe Berry. Nandito na rin si Direk Gina Alahar, Boots Anson Roa at dumating na rin ang family ni Alden na full support kay Tisoy. Ang 5 Breakups and a Romance ay collab movie ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Entertainment. Written and directed by Irene Villamor. At syempre, nandito na rin ang cast ng pelikula at ilang minuto na lang mapapanood na natin ang love story ni Lance at Justin. At syempre, nandito sila. Tatawagin ko na. Ay, ayaw nila. Gusto nyo ba? Okay. Alden Richards, Julia Montes, at syempre, Direk Irene Villamor. Ay, Alden, Julia, Direk Ay, anong eksaktong nararamdaman nyo ngayon? Kasi ilang minuto na lang, alam ko, talagang hinintay nyo ang gabing ito. Direk, unahin na kita. Kabado po, Miss Aubrey. Sobrang kabado, pero sobrang saya rin na mapapanood na ng mga tao itong pinaghirapan namin. Alden. Ako, magulat kayo sa hindi. Kahapon, sobrang excited ako. As in, talagang parang hindi ako makatulog. Pero ngayon, parang at peace. Yung alam ko kung ano ipapalabas namin. We've done everything we could for this film. And masaya kami na bukas po mapapanood nyo ng 5 Breakups and a Romance sa lahat ng sinihan. Over 200. 220 po. Wow, okay. Dagdagan, Julia. Super, yes. Ikaw talaga yung peg ko eh. Super happy. Siyempre ngayon mapapanood na ng mga few friends namin na na-invite. And hopefully lahat ng makakapanood bukas ma-enjoy din gaya ng pag-enjoy namin sa panonood tonight. Yes. Ilang minuto na lang, no? Ayan muna, Julia, balik muna sa'yo dyan kasi talagang excited na kaming mapanood yung 5 Breakups and a Romance na bukas na showing. Yes, showing tomorrow. Let's go na sa sinihan mga kapuso at magpabangs na tayong lahat. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network. May alok na 42 job opening ang nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang TV transmitter technician sa Abra, Antipolo, Batanes, Brooks Point, Coron, Masbate at Malolos. Pwede rin mag-apply para maging Master Control and VTR Automation Engineer, Visayas Field Measurement Engineer, Junior MAM Support Engineer, Electromechanical Engineer at Satellite Systems Engineer. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. 13 araw bago po ang barangay and SK elections, binalaan ng COMELEC ang mga magkakabit ng illegal na campaign materials. Kontra rin sa ganyan ang isang grupo kung gagamit ng tarpaulin. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. May panawagan ng isang grupo sa mga kandidato sa simula ng kampanya para sa barangay SK elections sa October 19. Huwag nang gumamit ng tarpaulin. Sa inang kalikasan natin ay nakakasama. Meron po tayong alternative. Ito po ay made ng coco cloth o Gina cloth. Ang mas murang Gina cloth na lang daw ang gamitin sa mga banner. Ang COMELEC naman, nagpaalala sa tamang sukat ng campaign poster na hanggang 2 by 3 feet lang at hindi pwedeng pagtabi-tabihin para bumuo ng mas malaking poster.
Babala ng COMELEC sa mga kandidato kung gaano sila kahigpit sa mga nag-premature campaigning, ganoon din sila kahigpit sa mga gagamit ng illegal campaign materials at mga mamimili ng boto. Kung kinakailangan po mag-araw-araw kami na mag-operation baklas, gagawin po namin yan. Pwede lang iyang ikabit sa common poster areas o private areas kung may permiso ng may-ari at kung pasok pa rin sa tabang sukat. Sa public places, bawal. Pero kung nasa private property yan, mas malaki pa sa bahay yung mismong campaign material, susulatan po namin kayo, ipapatanggal namin sa inyo. Kapag may campaign rally, bawal mamigay ng kahit ano, pati pagkain. Vote buying po yan. Bawal po ang bowler, bawal po ang t-shirt, bawal po ang caps na pamamimigay kapag kayo umiikot at nangangampanya. Pero papayagan natin 5 katao kasama ang kandidato na umikot na naka-t-shirt na naandun yung mukha ng kandidato. Pati e-wallets at online banking, babantayan ng Bangko Sentral para hindi magamit sa vote buying. Ang Bangko Sentral kasi ay nagpapasubmit at pwede magpasubmit sa mga platform ng mga nagpapadala sa bawat araw in volumes. At ang kabuuang gasto sa kampanya, hindi dapat lalagpas sa halagang katumbas ng bilang ng mga botante sa barangay multiplied by 5 pesos. Kapag may sobra sa campaign donations, ire-report yan sa BIR para makaltasan ng buwis. E paano kung isang supporter ang nagpagawa at namigay ng campaign materials nang hindi dinaraan sa kandidato? Yun yung mga style ng mga nakaraan sa supporter po kasi padadaanin. Hindi ako nagkabit, siguro supporter ko yan. We will go after you. Eh di ba ala kayo magpaliwanag, sa korte na lang tayo magkita-kita. May mga hindi raw pipigilan, tulad ng pag-aabot ng abuloy sa patay o maagang pamasko. Pero may mga sisitahin din. Pero yung nagpapila ka ng tao, namimigay ka ng ayuda, gawin mo po sa November 1 o November 2. Si mayor o governor kaya, pwedeng mag-endorso? Pwede sila humarap sa tinatawag na Republic Act 6713, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees, at sa Republic Act 3019, yung tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mapapangiti kayo sa ipapakita naming makeover. Ang isang dating barado at maruming estero, isa na nga bang IG-worthy na parke? Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa sobrang kapal ng basura sa esterong ito noon sa Barangay San Isidro sa Makati City, halos hindi na makita ang ilog. Tambak na nga ng kalat, dikit-dikit pa ang mga barong-barong ng mga informal settler. Pero ang dating masikip at maruming estero, ganito na ang itsura ngayon. Isang malinis at magandang parke. Version 2.0 ng Estero Tripa de Galina. Halos 1 kilometro ang haba ng parkeng ito na may lapad na mahigit 6 na metro. Malayo na nga ang itsura ng estero na ito kung ikukumpara noon. Bukod sa malaki drama feels na landscape, may ilinagay ring palaruan at exercise equipment. May greenhouse rin kung saan makikita ang iba't ibang tanim at halaman. At para mapalinis pa ang tubig sa estero, gagawan daw ang lugar ng sewage treatment plant. At lahat ng pag-upgrade na yan, bahagi ng flood control project ng MMDA na pinunduhan ng World Bank. Malalakaran niyo po ito sa basura. Yan mismo po. Minabuti natin na lagyan ng park para po may lugar na pupuntahan ng ating mga kababayan. Malaking bagay raw ang mga ganitong proyekto para mabawasan ang problema sa baha sa Metro Manila. Inilikas na rin ang mahigit 240 na pamilya mula rito. Kanina, formal nang iturn over sa Barangay San Isidro sa Makati ang Linear Park. Ang suporta naman po ay buo at sa katulad ng kahit na anong ipinagkakatiwala, siguradong pangangalagaan. Libre ang pasyalan na bukas sa publiko mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga bigating pelikula na pagbibidahan ng biggest stars sa industry na kasali sa Metro Manila Film Festival 2023. Kabilang sa 10 entries ang Firefly na proudly made by GMA Pictures at GMA Public Affairs. Makichika kay Lars Santiago.
Sa halip na 8, ginawa ng Metro Manila Film Festival Executive Committee sa pamumuno ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na 10 ang official entries sa MMFF 2023. With my experience sa festival, ito pinakamahirap na year na ay napakaraming maganda at maraming ring nag-submit. Napakaganda ng line-up po ngayon. Ang problema po namin ay masayang problema dahil sa gaganda po ng entries, alam namin na hindi kami magkakamali. Kabilang sa opisyal na kalahok sa 49th Metro Film Fest, ang pelikulang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na pinangungunahan ni Alessandra De Rossi, Ewan Micael, with special participation ni Dingdong Dantes. Kasama rin sina Cherry Pie Pecache, Yayo Aguila, Epi Quizon, Kokoy De Santos at tambalang Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Ang Isagel, wala raw pagsidla ng tuwa dahil first MMFF movie nila ito. Excited lang ako dahil parang iba yung feeling siguro na part ka ng MMFF tapos nang isi-celebrate mo yung Pasko na nagpaparada. Yeah. Maiba naman. Ako super kasi tradition namin yun ng mom ko when I was young na tuwing Pasko manonood kami ng MMFF movies. So to be a part of this talaga super nakaka-excite and super talagang nakaka-proud. Kasama rin sa entries ang Becky and Badette na pinagbibidahan ni Eugene Domingo at Po Kwang. When I Met You in Tokyo, kung saan nagbabalik ang tambalan ni Vilma Santos at Christopher De Leon. Ang Broken Hearts Trip ni Christian Bables at TJ Marquez. Ang Malyari, kung saan tampok si Piolo Pascual. At sa Gomburza na historical film naman, kasama sina Enchong D at Dante Rivero. Nauna nang inihayag ang 4 na pelikulang kalahok din, kabilang ang Family of Two ni Sharon Cuneta at Alden Richards. Rewind ni Kapuso Primetime King and Queen, Dingdong Dantes at Marian Rivera. Penduko, kung saan title role si Matteo Guidicelli. At ang Kampon ni Beauty Gonzales at Derek Ramsey. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Ako, dami na natin papanoorin. May 5 breakups and a romance, tapos meron pang Firefly. Film Fest. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 69 days na lang at Pasko na. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.